Mga kababayan, kumusta po kayo lahat? Lalong-lalo na po yung ating mga barangay opisyal sa ating buong kapuluan sa buong Pilipinas, yung mga nasa malalayong barangay dyan, mga probinsya, Luzon, Visayas at Mindanao. So ito na tayo. Bali bukas ay October 1 na po, maliwanag po na wala na pong filing of COC para sa BSKE. Wala na po. Dahil wala naman pong ibinabang korte ang COMELEC para magkaroon ng filing. Ito kasi dapat last week pa. Ayan ay na-i-announce na dapat ayan ay pinagtibay na ng COMELEC na magkakaroon po ng filing na COC. Dapat bukas, October 1 to 7 po. So malinaw, atin pong tatanggapin na yan. Ibig sabihin po ay malaki na rin po ang posibilidad na ang BSKE ay yung mismong schedule na dapat ay sa December 1 ay mauurong na rin. Kasi mauurong po yung filing of COC. No, hindi po natin alam at hindi rin po natin alam kung kailan nagagawa ng bagong calendar of activity ang COMELEC. Siguro yung maaaring kanilang gagawin ay para sa November na kasi hindi naman po binanggit ni Chairman Garcia ng COMELEC na lumalabas sa kanyang mga pananalita na kanyang pinaghahandaan ng COMELEC ngayon sa BSK ay sa November 2026. So, mga kababayan, ano pang dapat natin gagawin? Especially mga lalong-lalo na pong gustong-gustong kumandidato, mga aspirante. Especially, siyempre, sila yung nag-ready, no, na tatakbo para sa kanilang barangay bilang mga kagawad or barangay official, kapitan. No, dahil nga po wala na, mupo na tayo. Po kayo magagalit mupo na. Ayan. Pero alam niyo ba, ang good news dito sa pagkakaurong na ito ng BSKE ay dapat nga ay sa December 1 ay meron pong advantage yan. Huwag po ninyong tignan na disadvantage ang pag-urong nitong BSKE na to. Kasi yan na po ay ganap ng batas No? Kung magkaroon man ng desisyon, constitution man or unconstitutional ang RA 12232 na nagsasabi nga na ang BSKE ay sa November 2026, no? Ulitin ko, bago magkaroon ng desisyon yan, ay kumbaga late na. Late na po ang magiging desisyon dito, constitution man o unconstitutional. Ibig sabihin, pag sinabing constitution, maliwanag na maliwanag, November. At kahit unconstitutional yan, urong na rin po No, mauurong na rin po. Ayan na po ang ating dapat natanggapin. Ngayon, ang advantage po nito bilang kayo, mga nanonood dito, na alam naman natin na mga barangay officials, mga nagtatrabaho sa barangay, mga sekretary ng barangay, mga kagawad, mga barangay, ating mga tanod, yan yung magigiting na, siyempre, lahat kayo dyan na nasa barangay, nagsiservisyo ng maayos. Meron din naman siguro hindi nagsiservisyo na maayos. No? Kung hindi man kayo nagsiservisyo maayos, kayo po ang nakakaalam na sa inyong sarili. No? At kung sabi ko nga advantage kaya meron po kayong isang taon. Itong isang taon na to pwede nyo gamitin bilang aspirante. Halimbawa, kung mandidato kayo ng 2023 bilang aspirante at natalo kayo, marahil, siyempre, pa kayo mga nakaupo ay talagang tinatrabaho nila or sila ay nagtatrabaho ng matino sa kanilang tungkulin. Kaya hindi basta-basta yan matatalo. Maliban lang kung magma-maximum na. Kasi ang bagong batas RA 12232 kapag yan ay talagang naging ganap, naging konstitusyon yan ay tatlong termino, maximum po yan. At kapag nakatatlong termino na ay hindi na po pwedeng kumandidato ulit ang isang barangay official. Okay. So, balik tayo sa mga aspirante. Gamitin po ninyo yung pagkakaroon ng pag-holdover capacity, di ba? Ng mga incumbent or yung mga datihan na. So, yung isang taon na yan bilang aspirante ay gamitin nyo. Kumbaga ay may chance pa nga kayo na magkaroon. Nabanggit ko na ito nung nakarang mga content ko. Huwag niyong tignan disadvantage. Tignan niyo ito bilang isang advantage. Unang-una, no? Sa budget. Bilang aspirante, magkakandidato ka kahit isang barangay kagawad o barangay officials or SK.
siyempre may pondo yan. Marami ka mga tarpaulin, mga karatula, di po ba, mga kampanya. Natural meron pong gastos yan. So, yung isang taon na yan, mas makakapag-prepare ka. Mas magandang mas may pondo or merong sponsor, baka makakuha pa kayo ng sponsor para sa inyong pagtakbo, mas malaking bagay po yun kung kayo ay mga aspirante. At syempre, mas makakapag pakilala kayo sa loob ng isang taon na yan, marami kayong magagawa. No? At syempre, hindi pa kayo kilalahan. Kumbaga, hindi pa kayo kilala ng inyong nasasakupan lahat. Baka magugulat yung ibang mga botante dyan. Sino pala yun? Sino pala yan? Di ko kilala yan. Paano kayo iboboto kung hindi ka kilala? So, sa loob ng isang taon na yan, mas magagamit yan para mas makilala. No? Lalong-lalo na bilang ikaw aspirante at ang inyong barangay official ay sabihin na natin na hindi na maayos ang kanyang pamamalakad. Wala nang naipapatupad na magandang proyekto para sa kanilang barangay at sa tingin ng mga tao sa kanilang mga barangay ay ayaw na namin, gusto na namin bumoto ng bago. Kaya bilang aspirante, pagkakataon nyo yung isang taon na yan para makilala kayo ng lubusan. Maraming paraan para makilala. Kahit siyempre matutunugan naman na yan ang inyong mga kakilala sa mga kaibigan ninyo. Po ba na ito ikaw sa ganyan, yung dating aspirante ng tumakbo ng 2023, no, alanganin at ito na yung pagkakataon, meron pang isang taon para kayo ay talagang i-promote ang inyong sarili at ang inyong mga siyempre mas maaayos yung inyong mga plataforma. Pwede nyo dagdagan, pwede nyo i-improve. Diba, pag nangampanya na kayo, ganito ganyan. Kasi halimbawa kung kandidato kayo ng 2023 natalo, sa tingin nyo baka may kulang. Tapos lalong-lalo na yung mga aspirante na halos ang agwat lang ng boto ay kukunti lang ang diferensya. Kumbaga ay mananalo ka na, no? Natalo pa ng konting-konti na. Konting-konti na lang. Baka sa pagkakataong ito susunod sa 2026 sa BSK, baka manalo ka na. Kasi siyempre, di ba? Kumbaga sabi nga nila, magpapogi. Hindi na tinatawag nila dyan. Di po ba? So, tingnan ninyo ito bilang isang advantage at hindi disadvantage. Tiyak ako, pag nagkaroon ng BSKE, balik kayo dito sa 2026, yung natalo, yung maaaring natalo ng 2023, ay baka sa 2026, ikaw ay manalo na. I-comment mo, kung kahit matagal pa yun, advance tayo masyado. Pero syempre, lahat naman tayo ay okay lang naman yung nag-iisip tayo ng advance. Diba? Lahat naman kahit sa anong bagay, nag-iisip tayo ng advance. Diba, mag-a-apply tayo ng trabaho. Ang iniisip natin ay sana positibo agad ang iniisip mo, sana matanggap ako sa trabaho na to. Kaya, paano mo gagawin yun para matanggap ka sa isang trabaho ma-apply? No? Kasi iniisip mo yung advantage ng mga kapwa mo mag-a-apply. Siyempre, dapat mas prepared ka. Diba? Sarili mo maayos, kompleto sa tulog. Diba? Nakapag-review ka ng iyong mga maaaring yung tanong ay masasagot mo. Siyempre, maganda yung advance. Kaya ngayon pa lang, i-advance nyo na yung inyong mga gagawin bilang aspirant sa inyong barangay. Advice lang po ito. Ako po hindi naman po tayo relate sa dati ko yung asawa ko lang nagtatrabaho dati sa barangay. No? Tapos ako naman, siyempre, may interest din naman ako dito sa mga ile-election na kasi nagsiserve ako as third member, national election. Mas marami pumuboto, napakarami tao. Dito sa mga barangay, medyo maliit lang yan. Para sa national election. Okay? So, tignan po niyo ito. Yung advice lang, mga aspirante, at ganoon din naman po sa mga tatihanan, mga sir, mga ma'am, mga barangay official, mga kagawad, salamat sa mga pagsisilbi ninyo ng ayos. At kung sa tingin nyo may kulang at nakakarinig kayo ng hindi magaganda sa inyong barangay, sa mga tao ninyo, maaari may kulang kayo. Di pagbutihin ninyo kung ano yung sa tingin nyo na nire-reklamo nila, yun ang trabaho ninyo. Halimbawa, yung lugar nyo, mayroong party doon na kailangan ayusin. Puntahan ninyo, ayusin ninyo.
magpakinggan tayo sa mga tao, kailangan mas nakikita kayo ng tao na umiikot. Hindi yung nag-iikot lang kapag may kampanya. Doon na nag-iikot. Meron gano'n, makikita mo lang pag araw ng kampanya eh. Nag-iikot, ang lalaki ng ngiti, no? Ay, gano'n. Hindi dapat, kahit kahit walang kampanya, umiikot kayo. Ino-obserbahan ninyo, ay nakausap ninyo yung mga inyong nasasakupan at dapat maging kilala kayo ng mga kabataan, mga binata, matanda, lolo, kahit bata. Sa ibang mga barangay, kung titignan nyo, hindi nga kayo kilala ng mga ibang kabataan eh. Kahit yung mga binatilyo, dalaga eh. Yung pala si Kapitan, hindi ko alam. Sabihin, hindi kayo masyadong expose sa tao. Alam niyo ba, pag mas expose kayo sa tao, mas kilala kayo. Pag-iliw kayo sa inyong nasasakupan. Hindi kayo basta-basta mapapalitan. Ikaw naman aspirante, gano'n. Malaki ang chance mo manalo. So, ayan, mga advices lamang po yan. So, bago tayo magtapos, okay, tanggapin na natin, wala na pong filing ng COC. 100%. Katapusan na bukas, dapat di po ba? So, mamumove. Paliwanag na po yan, mamumove na po ang filing ng COC. At kasi October, no? October, November, December, may procurement process niyan. Kung matutuloy ang December 1, dapat ngayon pa lang, okay na ang inyong mga pag-file, naka-ready na inyong filing, mga form ninyo, COC niyo. Pa-file na lang bukas, so at 7, kaya lang wala na po. Kung meron man kayong hawak dyan, yung mga dating copy siguro, wala na yun. Kahit dalhin nyo pa yan sa Comelec, di po yan tatanggapin. Ayan po ang ating update. So maraming salamat. Pa-share ng video sa mga baguhan. Thank you sa mga datihan. Thank you. And importante pa rin ang inyong comment dito, mga barangay officials. Maraming salamat sa inyo lahat. Kaya mag-update pa rin tayo. God bless po. Out na tayo.